Coach Yeng Guiao, bakit nga ba tinawag na best coach ng dating commissioner ng PBA? Dapat din daw maging coach sa ating Gilas Pilipinas. At Kai Sotto at Koshigaya Alpas may malaking problema kontra sa Alpark Tokyo. Sa kasalukuyan ay umaani nga ngayon ng papuri mula sa mga Pinoy basketball fans si Coach Yeng Guiao matapos talunin ng rain or shine kagabi sa best of 5 series ang Magnolia Hotshot sa score na 113-103. Sa katunayan ay maging ang dating commissioner ng PBA na si Noli Ayala ay hindi napigilan na sabihin sa kanyang tweet kagabi na wala nang mas hihigit pa kay Coach Yeng Guiao sa PBA. Kumbaga siya yung the best sa PBA pagdating sa empower at pag-develop ng mga players. Mula noon hanggang ngayon, mula pa daw kala Junti Valenzuela, kala Lordy Togade, kala Clarito, at ngayon dito nga kala Karakot at Nokum, pati dun sa iba pang players na hinahawakan niya. Ayon naman sa naging komento ng isa nating kababayan, ay dapat daw pala si Coach Yeng Guiao ang humawak sa mga batang players ng ating Gilas Pilipinas or yung mga young guns. Pwede din daw siyang maging coach ng college teams, pero nag-aalala din siya sa paraan ng pagsasalita ni Coach Yeng. Alam naman natin, especially para sa mga bata. Pero kung titingnan natin, no, yung sinasabi niya, pwedeng si Coach Yeng Guiao yung maging player development coach. Gaya ng posisyon ngayon ni Coach Jimmy Alapag diyan nga sa Sacramento Kings. Samantala sa naging debut naman ng ating pambatong si Kai Sotto sa Koshigaya Alpas na naging debut game din ng Koshigaya sa Division 1 ng Japan B-League kontra sa Alpark Tokyo, ay tinalo nga sila ng mga ito sa score na 75-57. Napakababa ng scoring nila mga kabasketball sa Game 1 ng kanilang back-to-back games ngayong Sabado at Linggo. Pero mamaya yung susunod na game nila, yung Game 2. At sa naging interview kay Coach Ansay ng Koshigaya ay aminado siya na nahirapan yung kanilang mga guards sa size ng mga gwardya ng Alpark Tokyo. Actually, hindi lang sa size, no? Pati sa talent. Hindi ko alam kung may mga lahi yung mga gwardya saka yung mga shooting guard netong Alpark Tokyo, kasi iba yung itsura parang hindi purong Japanese At kitang-kita din doon sa naging laban nila sa Game 1 na ayaw magsipasok ng mga tira nila sa labas at hindi din sila makagawa ng magagandang play para mag-benefits naman yung mga big man nila sa ilalim. Ito yung pinakamalaking problemang kinakaharap ngayon ng Koshigaya Alpas at ng ating pambatong si Kai Sotto, dahil bukod sa wala tayong makita na Malayuki Kawamura sa Koshigaya Alpas o malapit man lang ng kaunti, no, na mahusay pumuntos at pumasa at gumawa ng mga play, especially lang mga alley-oop kung saan lamang, no, etong ating pambatong si Kai Sotto, ay hindi nila masyadong mabigyan ng mga pasa si Kai diyan nga sa ilalim. Hindi makapag-entry pass diyan sa ilalim pag lumulopaw si Kai. Kaya napipilitan itong ating pambatong si Kai Sotto na tumira sa labas. Di ko alam, parang 4 lang yata yung tinira niya kahapon At alam naman natin, pero magkagayon man mga kabasketball, no? Unang game pa lang yan, alam natin na sa adjustment period pa lang etong Koshigaya Alpas, nangangapa pa sila diyan sa Division 1. Yung talent, no? Yung level ng competitiveness, syempre, kinakapa nila yan. At bago pa lang sila magkakasama. Pero hopefully, especially yung mga import, ay dito sa game 2 nila mamaya, alas 2 pa rin yan mga kabasketball, ay magkaroon sila ng magagandang play para makabawi sila sa Alpark Tokyo. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.